Magandang hapon mga kababayan. Matatameme dito si Senator Lacson. Ano ka ngayon, Lacson? Ginamit pala ni Boying Rimulya itong affidavit ng 18 Marines at ni Gutesa sa kaso na isinampa laban kay Martin Romualdez. Oy, sabi mo, hindi ka panipaniwala itong 18 Marines. Bakit ginamit ni Boying Rimulya? O, di pahiya ka ngayon. Ano masasabi mo dyan? Sana interviewin ka. Mahilig ka namang magpa-interview. Sana pag in-interview ka ng media, itanong ito. Ha? Eto, papakita ko sa inyo. Ayan yung affidavit. At may bilog na pula. Nandito, number 83. A review of the sworn statements of Esquivel, Nabidad, and Gutesa. Itong Esquivel, Nabidad, part ito ng 18 Marines, and Gutesa are duly affirmed by them, shows that each possess personal knowledge. Yan ang testigo, yung meron silang personal knowledge of the transactions and circumstances. So, parang sinasabi ni Boying Rimulya dahil ginamit niya ito, parang credible po ito. O hindi lang parang, naniniwala siya na totoo yung mga sinasabi o affidavit ng 18 Marines. Tapos dito po, sa mga testigo na ito, o sasabihin nating kinuha na ng testigo ni Boying Rimulya, kasi kapag nag-hearing na sa Sandigan Bayan, ito yung kaso mo na pinipresenta mong witness, pwedeng ipesabpina to ng Sandigan Bayan. At dadalo ito dahil kapag sinabpina ka na, kailangan mong dumalo. So magiging witness na ni Boying Rimulya o ng ombudsman itong tatlo, no? Si Esquivel, Nabidad, and Gutesa laban kay Martin Romualdez. Kaya yung sinasabi mong walang kredibilidad, hindi ka paniwala ang 18 Marines, at yung kay Gutesa na notaryo lang naman ang naisip mong paraan para mabasag si Gutesa, talagang ginawa mo ito para hindi mapaharap itong mga witness na to sa Blue Ribbon Committee. Sabi nga ni Senator J.B. Ejercito, dapat maipatawag na si Martin Romualdez sa Blue Ribbon at kasama na rin ang 18 Marines. At kung nandyan daw si Saldico, mas maganda. Anong masasabi mo ngayon? Hindi ka na nag-imbestiga sa flood control. Tinigil mo na. Ang daming mga lumalabas na witness. Pero binasura mo dahil meron ka talagang pinoprotektahan. Ang nangyari kasi dyan, alam ko, o hinala ko, unang-una si Soto, siya yung Senate President. At sinabi ng 18 Marines, nakatanggap siya, diniliberan siya ng mga maleta. 5 malalaking maleta to. 5 ba yun o 7? Doon sa building niya sa Divisoria. So, sinabi na ng mga Marines siya na deliveran si Soto, Senate President siya. Ang hinala ko, na-deliveran din kasi si Lacson. Kanya nga lang, hindi sinama sa listahan ng affidavit ng mga Marines itong si Lacson. Alam po, parang ganun ang ginawa ng 18 Marines. Wag muna natin isama si Lacson sa listahan dahil siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Papaano tayo ipapatawag kung inaakusahan natin siya? Parang ganun yung naisip ko. Kaya lang, nandun sa listahan si Soto. Si Soto ang Senate President Chairman lang si Lacson. Kaya, syempre, sasabihin ni Soto, wag mong patawag yan. Kaya ganyan po ang nangyari.
Dapat hindi nila sinama sa listahan si Soto. Ha? Kung hindi nila sinama si Lacson, dapat pati si Soto hindi sinama. Kaya alam ni Lacson na kahit wala siya sa listahan, alam niya na nadeliveran siya sa sarili niya, di ba? At lalabas yon kung palaging ipapatawag itong 18 Marines. Tiyak lalabas yon. Kaya hindi niya na rin pinatawag. Siyempre, andyan nga si Soto. So, siyempre, umalma si Soto. Huwag mo patawag yan, Lacson. O, gawan natin ng paraan. Ayan nga, binasag ni Lacson itong 18 Marines. May mga computation pa siya. No? At hindi kapani-paniwala itong 18 Marines at merong mga agenda raw. O, yan yung mga naalala natin sa sinabi niya na napakarami niyang sinabi. So, dito naman kay Boying Rimulya, noong una, sabi niya, walang makitang ebidensya laban kay Martin Romualdez. O, naalala niyo yon? Walang makitang ebidensya. Sabi nga namin, mga DDS, ito, 18 Marines, ito si Gutesa. Ebidensya po yan. Ha? Testimonial evidence. Kukunin mo yung mga testimony nila. At kapag mayroong corroboration, magiging malakas yan. Magiging ebidensya yan. O, ikinonfirm na ni Saldico yung mga affidavit nila. Yung mga sinabi nila. Meron ng corroboration kay Saldico saka kay Gutesa. So, yan, ebidensya po yan. Sabi ni Boying Rimulya, walang ebidensya. Pero bakit nagbago ngayon si Boying Rimulya? Ito ba ay mayroong basbas ni Bongbong Marcos? Meron. Teka muna, sasabihin ni Boying, pinsan ito ni Presidente. Alangan namang ako lang magdesisyon dito. Siyempre, nakipag-coordinate ito si Boying Rimulya kay Bongbong Marcos. Or inutos na talaga ni Bongbong Marcos, maaring may nagbuyo dyan. Maaring si Boying din ang nagbuyo. Nanulsol kay Marcos Jr. na kailangan na nating ilaglag. Kasi hindi mapaniwala. Hindi maibsan ng galit ng mga tao eh. Kailangan talagang may malaking isda na makulong. No? At mukhang tinuluyan na itong si Martin Romualdez dahil ayan, nagka-leche-leche na nga. Court of Appeal freezes $30 million. Siguro, dollar account ito. Forbes Park Mansion. O siguro ito yung presyo ng Forbes Park Mansion, $30 million. 35 bank accounts. Take note, trillianes. 35 bank accounts. Ito, hindi mo iniimbestigahan? Hindi ka obsessed dito kay Martin Romualdez. Nakatanggap ka nga pala ng maleta. Ayan 35 bank accounts linked to Romualdez. Bakit hindi nyo yan iniimbestigahan? So, diretso na to. Kumbaga, na to? Tuloy-tuloy na to. Na-freeze na yung mga asset. Ayan. Basahin pa natin itong isa. Dapat makipagtulungan na lang daw si Martin Romualdez para makulong ang totoong magnanakaw ayon sa Malacanang. O, kita mo? Para makulong ang totoong magnanakaw. Ibig sabihin, sinasabi ng Malacanang, hindi totoo. Hindi totoong magnanakaw si Martin Romualdez. Yan ang style ni Bongbong Marcos. Kunyari, wala siyang alam dyan. Wala ko alam dito. Kagaya nung impeachment ni BP Sara nung una, last year. Meron pa siyang sinasabing it's like a storm in a teacup, di ba? Hindi ako pabor dyan, ayaw ko dyan, ayaw ko ng impeachment. Pero ngayon, mismo si BP Sara, sinabi na
ang nasa likod ng impeachment ay si Bongbong Marcos. Yan, mahilig si Bongbong sa ganyan eh. Kumbaga, nililigtas agad niya yung sarili niya. O eto, basahin ulit natin. Dapat makipagtulungan na lang daw si Martin Romualdez para makulong ang totoong magnanakaw ayon sa Malacanang. Ibig sabihin, sinasabi ng Malacanang, wala silang kinalaman dyan. Nililigtas po si Bongbong Marcos. Pero bakit ba? Tinutuluyan nila, nilaglag na nila si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, eto last year pa siguro, natutunugan ko na, maraming may mga umaatake kay Bongbong Marcos na hindi DDS hindi DDS. Maraming umaatake na ang hinala ko, ang nasa likod nun si Romualdez. Para ano? Para maligtas din niya yung sarili niya. Para hindi siya pag-initan ng taong bayan. Pag-initan nyo si Bongbong Marcos. Siguro nalaman yun. Siguro nalaman yun ni Bongbong Marcos. Putya, tinitira ako ng pinsan ko. Di tirahin ko nga. At yung pagkanta ni Saldico, alam ko may communication sila ni Martin Romualdez. Kaya yung pagkanta ni Saldico, may basbas din yan ni Martin Romualdez. Although, tinitira dun sa mga sinabi o pahayag ni Saldico, although tinitira niya si Martin Romualdez para hindi halata ni Bongbong. Pero slight lang eh. Kung mapapansin nyo, kung i-review nyo yung mga sinabi ni Saldico, slight lang. Ang focus ng pahayag ni yung video ni Saldico, si Marcos Jr., Lisa Marcos, at yung anak si Sandro Marcos. At yung mga nakapaligid kay Bongbong Marcos, si Pangandangan, itong Bersamin, mga nasa paligid, talagang nakapokus kay Bongbong Marcos at sa pamilya Marcos yung video ni Saldico. Merong mga pahayuan ang tawag dito. May mga pahayag din laban kay Martin Romualdez pero konti lang. Kunyari, idamay mo ko para hindi halata. Siguro nalaman po ito ni Bongbong Marcos na pailalim tinitira ni Martin Romualdez si Bongbong Marcos. Nalaman po yan. Kaya, ayan, ginantihan. So, sabi sa inyo, sa bandang huli, magpapatayan, sila magpapatayan sa loob ng sindikato. Okay. Puntahan po natin saglit itong kay Vilma Santos, no? Balak paimbestigahan ni Leandro Libiste itong si Vilma Santos. Imbitahan sa House of Representatives. Eto, basahin natin yung post ni Leandro. Nakapag-file na ako ng resolusyon para imbestigahan ang diskriminasyon sa budget at handa akong humarap sa anumang pagdinig kasama si Gov. Vilma at ang mga kapitan ng Batangas para lumabas ang katotohanan. Bakit hindi ibinigay ang 200K sa 84 barangays at bakit tinatanong ang mga kapitan kung nanalo si Vilma at Lucky, yung anak niyang si Lucky, di ba natalo? Tinanong daw ni Leandro Libiste yung mga kapitan, bakit hindi tayo nabigyan, hindi kayo nabigyan ng mga ayuda? Di ba kasama pa si Bongbong Marcos na migay ng ayuda sa Batangas? Kasama si Recto at si Vilma Santos nga. O, sabi daw ng mga kapitan, kasi natalo si Lucky Manzano. Natalo yung anak niya doon sa mga barangay na yun. At may mga talo din si Vilma Santos mismo, pero nanalo naman si Vilma. May mga talo din sa ibang barangay si Vilma. At
sinaswapang ang budget ng Pilipinas. Kumbaga, natalo ako dyan, hindi ko kayo aambunan ng ayuda. Magdusa kayo, parang naghihigante. O, ganyan ba yung leadership? Ganyan ba ang pinuno na dapat mamuno sa isang lalawigan? Di ba hindi? Makasarili, swapang. Pera ba niya yan? Hindi naman. Pera po natin yan. Pera ng mga tao yan na dapat ibalik sa kanila. So, maaalala na naman natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na doon nga sa Naga, yung airport yata nila doon, nasalanta ng bagyo, nasira-sira na. Ipinagawa ni PRRD. At nung nagawa na, nag-inaugurate na, sabi niya sa mga tao doon, dito talo ako. Ano ni Lenny yun eh. Lugar ni Lenny yun. Marojas yung nanalo yata doon. Diba? Dito talo ako. Pero ito yung airport para sa inyo. Binuhusan pa rin ng budget para may magawa siya. May magawa ang Malacanang doon sa lugar na yon kahit talo si Tatay Digong. Doon ka bibilib. Yun talaga ang leader. Dahil itong budget para sa lahat yan. Para sa mga Pilipino yan. Kaya itong ginagawa ni Vilma Santos, matinding pamumulitika ito. At kay bango-bango ni Vilma Santos nung mayor pa siya. Di ba dati lang siyang mayor? Di ba yan yung unang posisyon niya? Mabango siya nun. Pero unti-unti ito na pala yung pag-uugali. No? Ganyan po natin nakikita ang isang pag-uugali, yung kalooban ng isang tao, lalo na isang leader. Mararamdaman talaga kung may malasakit. No, ikaw Vilma, ang pangit ng kalooban mo, masama ang kalooban mo. Ha? Hindi kagaya ni Tatay Digong, kahit natalo siya dun sa lugar na yon, binigyan pa rin ng budget. Binigyan sila ng magandang airport. Napaka-importante po ng isang airport sa isang lalawigan. Napaka-importante po niyan. Ekonomiya po yan ang tawag dyan eh. So, dyan mo makikita ang isang leader. Dyan, kilala na natin si Vilma Santos. At wag niyang sabihing executive secretary ang aking asawa. Sasabihin siguro ni Leandro, wala akong pakialam sa asawa mo. Hindi ako natatakot. Kay presidente nga, hindi ako natatakot. Matapang kasi ito si Leandro. Eto, hintayin natin. Iimbestigahan si Vilma Santos. Ano ka? Matindi to. Matindi to. Asawa niya, executive secretary, kanang kamay ng presidente. Ewan ko lang kung anong mangyayari ng mga ibang kasamahan ni Leandro na congressman. Kung anong magiging tugon. Di ba? Kasi siguradong wala namang hawak na posisyon si Leandro. Wala naman siyang chairmanship sa committee dyan. Dahil opposition siya. Baka harangin din ito ni ES Recto. Di ba? So, yan lamang po ang ating paglilingkod ngayon. See you next time. Bye-bye.